A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa mga karne ng kurban. Ano ba ang dapat gawin ng isang Muslim o ng isang taong nagkurban o udhiya sa karne na nakuha niya mula sa hayop? Narito ang mga ilang mga dalil o ebidensya o proof mula sa Quran at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin silang babanggitin. Sabi sa Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Kumain kayo nito at pakainin ninyo ang mga nangihingi at hindi nangihingi na mga may hirap. Mula naman sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wa at'imu wa adkhiru." Rawahu al-Bukhari. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumain kayo nito, ang kurban o udhiya, mamigay at magtabi para sa sarili. Ito ay mula sa salaysay ni al-Bukhari. At sa ibang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Watasaddaqu." At mamigay sa mga may hirap bilang kawanggawa. Ngayon mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, iba't iba ang mga pananaw ng ating mga ulama, ng ating mga scholar sa pananampalatayang Islam patungkol sa pagbabahagi o gagawin sa kurban o udhiya na ating inialay. So ang sabi ng mga ulama na pagkasunduan ng halos ng ating mga scholar sa pananampalatayang Islam, ang pangunahing kautusan ay ipinamimigay itong hilaw at ito ang pinakamainam sa lahat alinsunod sa gawain ng sinaunang mananampalataya, yung mga naunang mananampalataya. Ngunit kung ito ay niluto at pinagsalu-saluhan o ipinamigay na luto ay pawang pinahintulutan at mainam din kung ang bibigyan ay mahihirapan siyang magluto nito. So mga mahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, mainam din na hatiin natin ang ating mga udhiya o kurban sa tatlo. Pwedeng kainin natin para sa ating sarili at pamilya. Ikalawa, ipamigay sa mga may hirap. At ikatlo, ipamigay sa mga kakilala. At sa ibang mga riwaya, pwedeng ipamigay din sa mga kapitbahay. Sila man ay Muslim o hindi Muslim. Pero ang pinakamainam pa rin ay maghanap tayo ng mga mananampalatayang Muslim na sila ay mga mahirap at nangangailangan ng pagkain. Tandaan natin mga minamahal natin mga tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, nasa atin na lamang kung ano ang pwedeng gawin natin sa udhiya na ating ginawa o kinatay o inialay. Kung gusto natin na ito ay kainin natin lahat, ito naman ay hindi ipinagbabawal. Kung gusto naman natin ipinimigay ito sa mga may hirap o sa mga kapitbahay natin, wala rin itong pagbabawal. Pwede rin ito mga minamahal natin mga kapatid at tagapakinig. Kung gusto naman natin na tayo ay maghanda at pakainin ng ating mga bisita, wala rin itong problema sa pananampalatayang Islam. Kung gusto natin mamigay, wala po itong problema. Kung gusto natin magpakain, wala po itong problema. Kung gusto na nating kainin para sa ating pamilya at sa sarili natin, wala rin itong problema. Kaya mga minamahal naming mga tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, mamili na lamang tayo kung ano ang kailangan natin gawin sa ating udhiya. Pero ang pinakamainam sa lahat ay hatiin natin sa tatlo ang ating udhiya. Ipamigay natin sa mga nangangailangan na may hirap, ipamigay natin sa mga kapitbahay natin, at magpakain tayo sa mga may hirap o magpakain tayo sa ating mga kakilala. Kaya mga minamahal nating kapatid sa pananampalatayang Islam at tagapakinig, huwag nawa tayong malito patungkol sa kurban ng udhiya na mga karne kung paano ba natin gagawin bilang isang Muslim, kung tayo ba ay magbibigay o kakainin na lamang. Mamimili lamang tayo mga minamahal namin tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam kung ano man ang gusto nating gawin sa udhiya o kurban na ating inialay. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.